Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 CTG members sumuko sa Surigao del Sur. 2 high-powered firearms isiduko. US at Iran nagbanta sa isa't isa kaugnay sa malayang pagdaan sa Strait of Hormuz. Transport holiday inilunsad sa buong bansa. Tigil pasada ng Manibela itinakda sa March 26 hanggang 27. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko ang 2 miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG at isinuko ang 2 high-powered firearms sa 36th Infantry Battalion sa Carmen, Surigao del Sur noong Marso 21. Kinilala ang mga ito sa alias na Akon o Bembem at Jurex na kapwa kabilang sa armadong grupo sa rehiyon. Na-recover mula sa kanila ang isang M16A1 rifle at M14 rifle na may buradong serial number. Ayon sa militar, naging posible ang pagsuko dahil sa impormasyon mula sa sibilyan at patuloy na operasyon sa lugar. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng 36 IB habang isinasa ilalim sa debriefing at reintegration process. Nagbabala si United States President Donald Trump na binibigyan ito ng 48 oras ang bansang Iran para buksan ang Strait of Hormuz o pasasabugin nito ang kanilang power plants. Ayon kay Trump, sisirain ng militar ng US ang power grid ng Iran kung hindi papayagan ng malayang pagdaan ng mga barko. Nag-ugat ang tensyon sa umano'y blockade ng Iran sa naturang strait na dinaraanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo, kaya tumaas ang presyo nito. Bilang tugon, nagbabala ang Iran na tatargetin din nila ang US energy, IT at desalination infrastructure sa rehiyon na magiging mitya ng lalo at mas matagal pang pagtaas sa presyo ng langis. Nagbanta rin ng Iran na tuluyan itong isasara ang Strait of Hormuz kasunod ng ibinabang ultimatum ni Trump. Sa gitna ng tumitinding sigalot, umabot na sa mahigit 1,500 ang nasawi sa panig ng Iran at 13 naman sa mga sundalong Amerikano. Umarangkada na ngayong araw ang transport holiday ng Grupong Akto at iba pang transport cooperative sa buong bansa bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay National Federation of Transport Cooperatives Chairman Misael Melinas, layunin nitong iparating sa pamahalaan ang krisis sa sektor, hindi upang tuluyang itigil ang biyahe. Nanawagan ng grupo ng agarang fuel subsidy, service contracting funds, at bank moratorium, gayon din ang aksyon sa excise tax sa langis. Samantala, kasado na ang isa pang nationwide tigil pasada na pangungunahan ng Grupong Manibela sa March 26 at 27, nalalahukan din ng mga hanay ng TNVS, UV Express, Truckers Group at motorcycle taxi drivers. Bukas ay inaasahan ng muling pagtaas ng langis na naglalaro sa 16 to 18 pesos sa kada litro ng diesel, habang 9 pesos hanggang 11 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.